Sakal na sakal na! Sakal na sakal na itong si Vilma sa kinakasama niyang si Atom. Naku, paano ba naman daw po kasi mga kapatid itong si Atom? Ultimo pagbili sa tindahan? Inoorasan. Ay nako, maski sa tuwing sumasama sa mga birthday yan. Ha? Birthday yan ha? Oh, mind you, birthday yan lang ang pupuntahan. Itong si Vilma, sa kanya mga kaibigan, makikiselebrate lang. Oo, mag-aano lang, kukuha lang ng balutin mo ako sa hiwaga. Diba? Mangungulekta lang ng pabalot. Aba, nahihirapan din itong si Vilma. Wala rin daw talagang lusot yan sa kanyang live-in partner na si Atom dahil maya't maya ang hingi ng updates. Gaano katindi si Atom? Mamaya marinig po natin. Pero ito, ang isa sa mga medyo nung nabasa ko, no? Sa tindi ng pagiging seloso raw nitong si Atom, maski yung lalaking biyenan ni Vilma ay nagagawa niyang pagselosan. Lalaking biyenan ni Vilma. Ibig sabihin, may kapatid ba si Vilma na merong... paano? Lalaking biyenan. Ibig sabihin, dati may asawa. Naku, linawin nga po natin yan dito kay Vilma. 37 years old mula sa Quezon City, Vilma. Vilma, magandang tanghali sa'yo. Unang-unang tanong ko agad sa'yo. Ganda ka, girl? Ha? Kaya nga po, ganda ba? Ganda hindi ba? Naman po, hindi naman kagandahan. Sino bang kahawig mo raw na artista, sabi ng mga friends mo? Marian Rivera. Ay, maganda. Iba. Oo. Dong yan, ganyan. Tapos Marian Rivera, so may hawig ka. Sabi ng mga kaibigan mo yan. Anong sabi naman ng mga basher mo? Yung mga hindi mo napautang, anong sinabi sa'yo? Sinong kahawig mo raw? Marites ang tawag nila sa akin, Kuya Poy. Marites? Marites? Marites. Bakit? Madaldal ka? Hindi. Masayahin kasi ako, Kuya Poy. Ayun, masayahin lang. Pero okay, eto merong binanggit dito na sa tindi ng pagseselos nitong si Atom, ang iyong live-in partner, pati yung biyenan na lalaki. Ano ba to? Paanong biyanan? Live-in partner pa lang kayo o kasal na kayo? Hindi po, second family po kami. Paki-explain. Hindi naman po, yung po kami, pangalawang pamilya niya po. Pangalawang pamilya ni Atom. Okay? Meron Tapos, po siya asawa dati. may asawa siya dati. So, nagseselos si Atom kanino? Sa tatay niya mismo? Hindi naman po yung as in nagsiselos. Yung, ang sabi ko po, yung kulang na lang po pati yung biyanan ko pag siloso niya kasi sobrang siloso nga po talaga siya. Hindi po ako pwedeng may kausap na lalaki sa labas. Kahit tatay niya? Kulang na nga lang po. Kulang na lang po na pati yung biyanan ko pag silosan niya. Ganyang kakaganda? Yes. Ha? Ganun kakaganda? Gusto mo bang bawasan natin yung ganda mo? Sabi nga po nila sa akin, ang haba naman ng hair mo. Haba. Naapakan na daw. Oo nga, naapakan. Pati ako dito, ewan ko, parang naapakan ko nga rito, Vilma. Pero hindi, kidding aside, papaano na natanggap mo na kayo ay pangalawang pamilya na? So, meron kang anak kay Apo. Atom. Okay, kumusta naman ang relationship ni Atom doon sa una niyang pamilya? Ano naman po, okay naman po kami nung ex-wife niya, friends na po kami. Tanggap niya na rin po yung sitwasyon namin na kami na po yung kinakasama ng mister niya dati. Okay na po. So, hindi na ganun ka-stressful ang ipaglaban pa. Wala nang dapat ipaglaban kasi namili na, nagkabigayan na. We're friends. Oo, friends naman kayo. Okay, syempre kasi may mga pagkakataon na kailangan magpakatatay ng live-in partner mo ngayon doon sa mga anak niya sa una, tama? Opo. Oo, at wala namang issue yun sa'yo. At ganun din siya sa'yo na ikaw na nga ang kinakasama niya na talaga, tama? Yes, Kuya Poy. Ang hindi lang tama ay yung pakikitungo nitong si Atom sa'yo. Ilang minuto lang daw kapag ka may bibilhin ka sa tindahan at gaano ba kalayo ang tindahan?
Diyan lang po. Kunyari, bibili lang po ako. Tapos halimbawang nagtagal po ako siguro mga 5 minuto. Mm. Syempre tayong mga nanay, may nakasalubong po akong kamarites, Nako. chika-chika. Yun, Oh. pag uwi ko sa bahay, yari. Mm. Sabi, ang tagal-tagal mo. Okay. Usually, ano ba yung mga binibili mo dyan sa mga tindahan malapit sa inyo? Ulam. Ulam. Okay, bigas. Ganyan. Opo. No, Bigas. mga lang. Hindi ka ba Basic marunong, lang. hindi ka ba marunong makatwiran naman ng konti naman? Sabihin mo Hindi, kasi, sabihin Sa mo, sobrang minsan magagalit na rin po ako. Sabihin ko, ano ba yan? Oh. Bumili lang ako. Pag wala pa ako, ibig sabihin, bumili ako. Halimbawa Mm. pong nadatnan niya ako wala dito sa bahay. aha, Ipahanap niya na ako sa anak niya. naku, Sabihin niya. susunod na "Asa yung na bata. ulo mo?" Oo, pasusundo na po ako sa labas. Ang sabi ko sa kanya, pag wala ako sa bahay, may binili ako. Saan naman ako pupunta? Mm. Okay. Okay. Hindi ka kasi nga marunong mga twiran. Sabi mo, bumili lang ako ng bigas. May promo kasi sa tindahan na hindi kinikilo. Por piraso ang benta. Sabi mo kaya medyo nagkatagalan. Magbe-biyernes. Biyernes ngayon, di ba? Magmumunggo pa tayo. Por piraso rin yung benta sa akin. Sana ganun ang sinabi mo. Kaya nagkamatagalan kami sa tindahan. Baka naman... Seryoso yun, Poy. Masyadong mga tao. Pero hindi kasi ganito yan, doon ba sa tindahan na binibilan mo, baka naman may tinderong pogi. Naku wala po. Wala? Wala na sa isip ko, Kuya Poy. Mm. May mga anak na kami sana kung dati pa, di ba? Mm. Nag-give up na ako. Mhm. Okay. So, ilan na rin ang anak ninyo at ilang taon na yan? 2 po. Mm. 2 lalaki. Okay. Ang daming bantay ni Mami Vilma. 'Di ba? Pero, ayun na nga, napakaseloso. Gusto lagi ka lang nandyan. Sa tingin mo, saan kaya nanggagaling itong si Atom? Ang lagi niya pong katwiran sa akin, Kuya Poy, is may phobia na daw po siya Mm. sa ex-wife niya. Bakit? Kasi may issue po na sabi niya sa akin, yung kwento niya sa akin, daw po, nagkaroon ng ibang karelasyon, yung ex-wife niya, parang pinagpalit siya sa iba. Ganon, kaya may phobia po siya. Mhm. Ganoon. Ang kwento niya. Pero sabi mo nga, magkaibigan naman na kayo ni ex niya, kahit papaano. Tama? Opo. Nakapagkwentuhan ba kayo tungkol sa mga bagay na ganyan? Hindi naman. Meron din po. Pero totoo ba yung akusasyon na yun ni Atom? Sabi naman po nung girl, syempre, kwento nga po daw ng ex niya yun. Kwento ni Atom eh. Niwalaan ko. He says, she says. Ayan. So, Oo. anong sabi ni girl? Siya ang niloko ni Atom. Hindi naman po kasi Hindi base rin. din po dito sa mga kapitbahay. Ayun nga po, yung girl nga po daw yung nagloko. Base sa kanila. So talagang pasok ang mga kapitbahay. Ayan, pasok sila sa kanilang mga opinion. Ayan, pero minsan kasi kung sino mauna na magkwento, siya yung nagmumukhang totoo, pero yung katotohanan pala mali. All along. Yan yung mga ganyan. Pero sige, problema nila yun Noong nangyari yun sa kanila. Ikaw ba, in-explain mo sa kanya na kung nangyari man sa inyo o hindi, wala ka naman doon sa eksena na yun, ibang tao ka. Eto na nga, hindi pa ba nasusubok ni Atom yung loyalty mo sa kanya at yung pagmamahal mo para sa lalaking ito? Sinabi ko na po sa kanya dati yun. Ano sabi niya? Sinabi ko po sa kanya na, ako pa ba? Di sana matagal na, di ba? Ayun nga po, matagal na, nag-give up na ako sa'yo. Yung, ikaw, kasal ka. May asawa ka dati. Ako, dalaga ako nung nakuha mo. At saka, po yan, loyal ako, no? Hanggang ngayon, ikaw ba masasabi mo sa harap namin, mababanggit mo ng maluwag sa dibdib mo na never mong inisip at never ka natukso na merong tinderong pogi na mabalik-balikan dyan sa... Opo. Wala talaga. Wala talaga, promise. Ayan, okay. Sige nga, eto. Basahin ko lang ang ilan sa mga astig comments ng mga kapatid natin. Sabi ni Jonalyn Alcantara, #astig advice ko Kuya Poy kay Vilma,
sabihin mo sa ka-live-in partner mo na kapag ka ganyan ang ugali nitong si Atom, na sobrang seloso, hindi talaga tatagal ang relasyon ninyo. Kung ganyan ka, papaano naman yung feelings ko? Nahirapan na ako minsan sa'yo. Ayan, Vilma, ganyan ang sabihin mo sa kanya, mag-iisip na yan. Pero di ba ilang taon na yung mga anak ninyo? Matagal-tagal na nga rin ang napatunayan mo, Vilma. Opo, Kuya Poy. 17 years na po kami nagsasama eh. Ilang taon na yung bata? Yung panganay ko po, magta-13. Mhm. So, hindi naman tapos Base yung po ko, bunso, 10. 10. Ano bang ginagawa sa buhay nitong si Atom? May trabaho ba? Hanap buhay? Opo, may trabaho po siya. Papaano yun? Ikaw, meron ding hanap buhay? Wala na po. Dati po, pumasok po ako sa kantin. Ayun nga po, dahil po sa seloso nga siya, pinat-stop niya po ako. Okay. Ayan, pero sa ngayon, nasusuportahan naman kayo na maayos ni Atom kasi baka nai-insecure siya na, alam mo na, kapag ka malayo siya, baka mapuntas. Ano bang age difference din ninyo nitong si Atom? Ikaw ay 37 years old. Ilang taon na itong live-in partner mo? 12 years po yung gap namin eh. 49 na po siya. Oh, mag-golden boy na. Oh, Yeah. in a few months time, ano? Iba yung niya. Ganyan ba siya dati, kaseloso? Ganyan siya dati? Dati naman po, talagang sweet na sweet kami. Sa Parang ngayon po, sa sige. ginagawa niya sa akin na nasasakal na po ako. Aha. So sa itsura ni Atom, siya ba ay ipagpapalit mo na dahil nga sa tumatanda na? Baka naman yun din na naipaparamdam mo. Ay, hindi po, Kuya Poy. Wala po sa isip ko yun. Ang priority ko yung mga anak ko po. Yung mga anak na, yung mga bata na, naisasama mo ba yan doon sa pagre-reassure mo sa kanya na huwag ka naman na masyadong seloso. Nagkakaedad ka, ako rin naman nagkakaedad na, at mahal pa rin naman kita. Maghanap buhay ka lang dyan. At kami naman dito ay susuportahan ko lang yung mga anak natin. Yes, Kuya Poy. Minsan nga po, ginajoke ko siya eh. Huwag kang mag-alala kahit maputi na yung buhok mo. Mamahalin kita. Oo. Bukod sa mga salita, ikaw ba naipaparamdam mo pa rin? Ngayon po, siguro po may pagkukulang din ako sa kanya. Kasi ayun nga po, parang nanlalamig na po ako sa kanya. Kasi nga, yung trato niya po kasi sa akin eh. Ayan, parang naitutulak ka palayo. Opo, papalayo. Sige. Parang maano yung loob ko sa kanya. Ito, Vilma, meron lang tayong tatanggapin na magbibigay astig advice ang ating caller na mula sa Bulacan na si Verly. Okay, Verly, magandang tanghali sa iyo, Verly. Hello po. Meron ka bang astig advice o astig comment dito kay Vilma? Bali, Vilma, ang gawin mo kasi, yung quality time, ibigay mo sa asawa mo, yung buong attention mo. Kasi ako, parang naranasan ko na yan yung sobrang seloso ng partner ko. Kasi minsan may pagkukulang din tayo. Minsan nakakaasar talaga yung sobrang seloso, pero yun yung nila na mahal nila tayo eh. Alam mo yun? Yun yung nila na ayaw nila tayong mawala, kaya sila nagsiselos. Siyempre, na-trauma din siya dun sa past relationship niya. Diba? Kaya parang iniingatan ka lang niya. So, mas maganda yung mo is sa kanya lang talaga yung attention mo, ganyan. Yung pag-anhan mo siya, pagpilpihan mo siya, yung parang wala kang ibibigay na dahilan para ikaselos niya. Ganun. Nagets mo yun, Vilma? Yes po, Kuya Poy. Yun ang astig advice naman ng kapwa mo babae. Ayan na si Verly ng Bulacan. Thank you, Verly. Thank you, Bertie. Thank you, Maki. Baka pwedeng maibalik naman ang tamis ng inyong pagsasamahan bukod sa salita, bukod sa biruan. Alam mo yung mga intimate moments, yung mga pagtabi mo sa kanya. Ayan, nagagawa niyo pa ba yun bilang mag-asawa? Oo naman, Kuya Poy. Yung pagtabi, yung pagkandong, ganyan, paglalambing. Unless medyo mahina na buto, ha? Daw ako sweet sa kanya. Ha? Sinasabi niya po sa akin, naku, dati-dati, nung dalaga yan mama mo, sweet na sweet yan. Ngayon, wala na daw. Alam mo, sa aming mga lalaki, kapag ganyan ang sinasabi namin, nag-ano lang kami, nagpapapansin din. Parang kayo,
Oo, nagpapapansin lang kami na lambingin mo naman ako, yakapin mo naman ako kahit walang dahilan, kahit hindi pa araw ng sweldo. Oo, lambingin mo naman ako, ngitian mo naman ako kahit malayo pa ang sahod. Yan, yung mga ganyan. Baka pwede yung ganon, Vilma. Oo, yung wag masyadong seryoso na sa mga pangyayari, kundi maglambingan lang kayo na para mga bata mag-boyfriend, mag-girlfriend. And I think maganda rin kung ma-identify, kung alam mo na, sa mga babae kasi kapag tumatanda, pumapasok kayo doon sa menopausal stage. Tama? Hello, Vilma? Hello, opo. Oo, 'di ba? Alam mo naman na nagiging ugali ng mga babae kapag pumapasok doon sa pagka yung nagme-menopause na. Medyo nagiging sensitive, nagkakaroon ng ibang pakiramdam sa katawan. Hindi ko naman sa sinasabi na itong si Atom, ang asawa mo, na mas may edad nga sa'yo, ay nag-andropause na. Ayan, andropause kasi kapag ka sa mga lalaki, pero maganda na ma-check din siya. Ayan, para mas maintindihan mo kung ano ba yung mga pinagdaraanan din niya, bakit masungit, bakit gusto lagi nandyan ka, gusto yung lagi ka lang nakikita, nagiging seloso ng sobra, or kung hindi man andropause, nasa andropausal stage na siya ng buhay niya, kung hindi man yun, baka naman, talagang ang ganda mo lang talaga, girl. Nakakagigil yung ganda mo, bawasan natin. Pero ito na nga ang pagkakataon naman para siguro maganda na marinig, okay, ng yung pinakamamahal na asawa. Ang reassurance mo ng pag-ibig sa kanya na huwag siya mag-alala dahil kahit matagal kang nasa labas ng bahay, wala namang iba talaga sa iyong mga mata. Go ahead, Vilma, ang espesyal na mensahe mo para kay Atom. Atom, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, na nasabi ko naman din sa'yo dati, ulitin ko lang, na sana, wag mo na akong masyadong pinagbabawalan. Baguhin mo na yung style mo. Wag mo na akong paghihinalaan kasi alam ng Diyos yan na wala akong ginagawang masama laban sa'yo. Nandito pa rin ako, nag-i-stay sa'yo, sa pamilya natin, para sa mga anak natin. Magtiwala ka lang sa akin na totoong mahal din kita. Tsaka sana maging sensitive ka din minsan sa pwede kong maramdaman. Pahalagahan mo din ako bilang babae, bilang ina ng mga anak mo. Yun lang, mahal kita. Pexman. Mamatay man? Mamati? Mamatay man. Alam mo, para masaya ka namang kausap, Vilma, no? Ayan, gamitin mo yan para mapakalma itong si Atom, okay? Oo. Yes, sir. At syempre, ang akin namang astig lesson, para sa lahat ng mga kababaihan at kahit sa mga kalalakihan, alam nyo, masarap sa feeling na tayo ay merong jowa na nagseselos paminsan-minsan. Di ba kasi dun mo mararamdaman na, uy, gwapo pa rin pala ako, nagseselos pa rin yung Yan, yung ganyan, di ba? Nagseselos na naman yung girlfriend ko, kaya nagseselos yung boyfriend ko, ang ganda ko talaga. Di ba? Ang cute niyan, ang sarap sa pakiramdam. Pero kapag sumobra naman, nakakasakal na po yan. Imbis na nakakakilig, ay nakakagigil na. Okay, nakakagigil na at tila ba gusto mo nang kumawala. Dahil ganyan ho talaga ang mga tao, kapag nasasakal, ang gugustuhin ay yung makawala at makahinga ng maluwag. Okay, kaya dahan-dahan lang sa inyong mga pagseselos. Healthy yan ang pagseselos, pero up to some point lang. Kapag sumobra, talagang nakakamatay rin. Hindi man ng tao, nakakamatay siya ng relasyon.